Natanggap na dalawang Marine Protector Class patrol vessels ng bansa mula sa Estados Unidos. Ating tatalakayin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Sir Joshua. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad. Salamat din po sa pagpapaunlak, Commodore. Una po sa lahat, ano po itong dalawang Marine Protector Class patrol vessels na ipinagkaloob ng Estados Unidos at gaano kalaking dagdag po ito sa kakayahan ng PCG? Yes, Sir Joshua. Ang dalawang ito ay 27-meter or 87-foot Marine Protector Class patrol vessels na ikinagkaloob po sa atin ng United States sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan po ng US grant. So once we receive this po sa October 2026, ito po ay inaasahang darating sa Pilipinas. Tatawagin po natin itong BRP Pag-asa or Barko na Republika ng Pilipinas Pag-asa at BRP Patag po. So ito pong dalawang barko ay definitely malaking dagdag kakayahan po to sa Philippine Coast Guard dahil, Sir Joshua, meron po itong maximum speed na 25 knots at may kakayahan po ito magsakay ng 27 crew sa bawat barko. So magbibigay po ito sa Philippine Coast Guard ng karagdagang mobility at operational reach para po sa magampanan natin ng ating functions, particularly maritime safety, search and rescue, marine environmental protection, at maritime domain awareness. Okay. At bukod po sa search and rescue na nabanggit po ninyo, Commodore, maaari niyo po ba ipaliwanag kung paano naman po magagamit itong dalawang barko sa pagtugon sa oil spills at sa iba pang insidente na maaari makapinsala sa ating maritime or marine environment? Well, Sir Joshua, ito pong mga barko ito ay masusuportahan po ang ating pong mga ginagawang mga mandato, ang ating pong mga activities, particularly sa marine environmental protection oil spill. Dahil ito po ay pwede po magkarga ng mga oil spill equipment po natin, oil spill response equipment, at mas mabilis po tayo makakapunta sa mga lugar, no? At meron din po tayong kakakayahan na mag-assess at mag-monitor ng mga sitwasyon, particularly sa pagbibigay po ng mga response operations. So malaki po talagang tulong itong dalawang barko para po sa Philippine Coast Guard. Okay. At pagdating naman po sa pagpapalakas ng maritime domain awareness sa ating bansa, paano po makatutulong itong dalawang patrol vessels na ito, lalo na po sa pagbabantay at pagtugon sa mga insidente sa ating karagatan? Well, ang maritime domain awareness naman, Sir Joshua, hindi lamang po ito sa pagkakaroon ng information kung ano ang nangyayari sa ating karagatan. Mahalaga rin po na meron po tayo mga assets, katulad po itong dalawang barko na dagdag po sa ating resources, dahil meron po itong kakayahang pumunta sa lugar at tumugon po kapag meron po tayo nakikita o meron pong naiulat ng mga insidente po sa atin. Sa pamamagitan po ng dalawang regular patrols na ito, patrol boats, magkakaroon po tayo at mas mai-strengthen po yung ating monitoring at coordination together with other maritime agencies at makakatulong po ito sa mas malinaw at mas bilis na situational awareness para masubilisan po ang ating response operation. Okay. Follow up lang, Commodore, sa lawak po na maritime territory ng Pilipinas, saan po ninyo nakikitang mas kinakailangan itong mga bagong patrol vessels na ito? Well, itong dagdag na barko po, ang deployment po niya ay ibabatay po natin sa operational requirements at assessment po ng Philippine Coast Guard. So hindi lamang po ito sa iisang lugar. So depende po yan kung saan po may mataas na pangangailangan. No? At ang gagawin naman po natin dito ay didepende rin po natin kung anong area yung may mataas po na maritime activity, mga search and rescue requirements, and even yung mga environmental risk and threats po. So yan po ang nakikita po natin maging factors on how we will deploy these two patrol ships po natin. Okay. Commodore, kumpirmahin lang din po namin itong 24 o 24 na PCG personnel na sumailalim na sa Specialized Operational at Maintenance Training sa Baltimore. Ano po ang detalye nito at paano po ito makatutulong sa inyong mga operasyon? Yes, Sir Joshua. So tama po kayo. 24 PCG crew po natin ang pumunta sa Baltimore. So they underwent po specialized vessel operations and maintenance training dahil sila po ang inaasahan po natin na magmamando netong barko na ito. Kasama rin po sa training na yan actually itong capability po natin to handle itong humanitarian assistance and disaster response, yung search and rescue, vessel boarding, and of course nabanggit ko po for us to sustain this operational status po ng dalawang barko is yung training po pagdating po sa maintenance at operational po. Okay. At ano naman po ang detalye sa pagdating ng BRP Pag-asa at BRP Patag sa Manila Waters sa October 26 or October 2026 rather? Ano po ang magiging proseso bago sila tuluyang ma-commission at maging operational sa Coast Guard Fleet?
Well, una-una, dadaan po sila sa kinakailangan po nating inspection, documentation, at commissioning procedure. So prior the commissioning po, magkakaroon po tayo ng coordination una-una with the Marina. So ipoproseso po natin yung pagkakaroon ng Maritime Mobile Service Identity or MMSI. Ito po ay ibibigay ng Marina para po itong ID number, Sir Joshua, sa bawat barko, meron po talaga nakalaan na numero. So isinasagawa po ito bago po ang commissioning ng ating barko. So ang Philippine Coast Guard vessel naman po ay exempted sa anumang registration. Ang sunod po na ito ay kabilang sa mga government vessels po. So mahalaga po ang proseso ito upang matiyak po natin na kumpleto ang documentation, kasama po ang accountability, ang technical readiness po ng ating mga taungan, and of course yung operational requirements po bago po siya tuluyang may deploy sa ating pong iba't ibang karagatan po. Okay. Commodore, sa pananaw po ng PCG, ano po ang importansya o kahalagahan ng ganitong uri ng suporta at kooperasyon sa pagpapalakas ng maritime security at regional stability sa Indo-Pacific bilang bahagi po ng matagal ng maritime partnership ng Pilipinas at ng bansang Estados Unidos? Well, una-una sa Joshua, mahalaga ang partnership na ito dahil hindi lamang po ito tungkol sa paglipat ng dalawang barko, no? From the US to the Philippine Coast Guard. Of course, kasama rito, nabanggit ko yung capacity building, capability development, at pagpapalakas po ng interoperability at operational readiness po ng ating personnel. Para po sa Philippine Coast Guard, ang pinakamahalagang resulta ng partnership na ito ay kung paano ito nagka-translate sa mas mabilis na response, mas safe po na paglalayag at mas mahusay po na pangangalaga sa ating maritime environment. And of course, yung mabilis na serbisyo po para po sa ating kababayan. At pangatlo, Sir Joshua, kasabay nito, ipinapakita rin po natin yung malakas na cooperation at commitment po ng Pilipinas at ng Estados Unidos tungo sa isang ligtas, bukas at rules-based maritime order na Indo-Pacific po. Alright, sa ibang usapin naman po, Commodore, tanong po mula kay Maris Umali ng GMA News, ano daw po ang detalye sa insidente na nirespondihan ng PCG sa Botolan, Zambales kung saan isang tugboat ang lumubog doon? Yes, Sir Joshua. Ito actually, Tugboat Suwal is ongoing po itong emergency salvage operation po niya. Initially, ito po ay tumagilid noong August 14 no, dahil sa lakas po ng alon at pinasok po yung tugboat ng seawater. So habang ongoing po itong emergency salvage operations at pinupull out na po actually itong barko na ito from the grounding area, habang hinihila po ito dahil naka-refloat na po siya, napansin po ng ating pong mga Coast Guard personnel, kasama rin po itong operator ng salvage company na unti-unti po siyang naggalis sa starboard hanggang sa lumubog po ito. So ngayon po, Sir Joshua, ngayong alauna ay magkakaroon po ng meeting ang ating Coast Guard Station sa Zambales kasama yung salvage operator para pag-usapan po yung mga susunod na gagawin. Pero as we speak po, yung 10 crew netong barko na ito ay all safe, na i-rescue na rin po natin. Wala rin po tayong nakikita na anumang oil spill. Although, Sir Joshua, itong laman ng tugboat ay merong 15,000 liters of diesel, pero during our inspection prior the conduct of emergency salvage operations, nakita po natin at sinigurado po natin na lahat ng fuel tanks ay intact. At nagkaroon din po tayo ngayon, ongoing po ang ating monitoring sa area na yan. Naka-standby na rin po ang ating mga oil spill response equipment, kasama po yung absorbent pads. So in case nakakailangan at makikita po tayo mga traces ng oil spill, ay we could readily respond po. Okay. Commodore, linawin lang po natin, ano po yung sa inyo pong paunang impormasyon? May nakita po ba kayong dahilan sa paglubog nitong tugboat? May kaugnayan po ba ito sa lagay ng panahon o nakitaan po ng problema doon sa mismong kondisyon ng tugboat? Well, magiging party po yan ng investigation natin sa meeting mamaya. Pero ang nakikita rin po natin mga teorya kung paano po nangyari ito. Kasi nabanggit ko nga po kayo ng Sir Joshua na na-refloat na ito at hihilahin na supposedly papuntang Bataan for dry docking. So may possibility po, ito po yung teorya na nakikita natin na baka tumama sa isang submerged metal debris sa area na yon, o baka may mga underwater obstruction at dumagdag, may possibility na dumagdag po itong prevailing sea condition sa area kung bakit naging mabilis po ang pagtagilid at pagpasok po ng seawater hanggang sa lumubog po itong tugboat Suwal po. Okay. Commodore, nabanggit nyo naman po kanina na walang oil spill kayo nakita at yung 15,000 liters ng diesel ay intact, yung fuel tank.
Pero kung sakasakali man po na magkaroon ng oil spill o ibang other pollutants na maaaring tumagas sa karagatan, ano po yung mga contingency measures na meron po kayo? Unang-una, Sir Joshua, itong 15,000 liters diesel. So madali po ito mag-dissipate. So in its natural way, pwede po ito mag-evaporate. Pero handang-handa po ang Philippine Coast Guard dyan. Naka-standby na po ang ating mga absorbent pads, kasama po yung ating mga oil spill response equipment sa area. So kung kinakailangan po at may makikita po tayo mga traces of oil within the surrounding area, ay we could readily respond po. So yun nga po kanina, na-ensure din po natin na naka-intact po ang lahat ng fuel tanks, but definitely hindi po ito set as an idea pa rin for a possibility na may mga oil sheen or oil spill po tayong makikita. So naka-standby na po lahat ng ating oil spill response equipment. Okay. Commodore, tanong pa rin po mula kay Marie Sumali, magsasagawa daw po ba ng full investigation ang PCG kaugnay nito at may timeline na po ba kung kailan matatanggal ang sunken tugboat at hindi po ba ito magiging hazard sa mga mangingisda at komunidad sa Bukaw River? Well, definitely. Magkakaroon talaga ng investigation dito, Sir Joshua. I-check natin yung nangyaring salvage operation. At as to the readiness naman po ng ating po mga tauhan sa area po ng Zambales, nakasuporta po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard. Ngayon po, in place na rin lahat ng ating mga gagamitan dyan. In case na meron po tayong makikita, kahit sa kaunting mga oil sheen or oil spill dyan, ay handang-handa po tayo to respond. Again, i-ensure po natin na hindi po maapektuhan itong community ito. At patuloy naman po ang ating kaugnayan sa mga salvage operator po nito. Alright. Panghuli na lamang po, Commodore, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Yes, ang ating lang pong mensahe siguro, rest assured po, particularly po sa community po ng Zambales, na gagawin po ng lahat ng Philippine Coast Guard para mabilisin po na maiangat at maisalvage itong barko, again, para wala po maapektuhan na anumang community, and we will be ensuring our readiness, particularly in responding to all spill operation in case there is any. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am. Yes, thank you, Sir Joshua. Magandang hapon po.